Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol po sa mga pangyayari sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, siguro naman napanood nyo po yung bawal judgmental ka ba, no? Yung mga guests po doon ay yung may mga kapansanan. Pero, sa kabila po ng kapansanan na yon mga Kadabarkads, ay hindi po yun hadlang para sila ay magkaroon ng kapaki-pakinabang na buhay and makapagtrabaho. Sobrang bilib po ako mga Kadabarkads sa mga guests natin kanina sa Itbulaga. Sobrang tatapang po talaga nila. And para naman po sa mga nambubuli and nagja-judge sa hitsura po nila, huwag po natin silang i-judge bagkus mas tulungan po natin sila. Unawain po natin ang kanilang katayuan dahil walang tao naman nagugustuhin po ang kanilang katayuan, hindi po ba? Kaya naman, saludo po kami sa inyo. Samantalang pag-usapan naman natin itong nangyari po kanina dito po sa Bulaga Olympics. Ito kasing si Wally Viola habang nagtatali po ng sintas, parang tumaas ata yung BP. Kaya naman yung medic ay to the rescue agad and chinek po yung kanyang blood, no, yung blood pressure niya po. Kaya kung inyo mapapansin, chine-check po dito ng medic yung ni Wally Viola kung okay lang. Pero ayun, okay naman po. And wala naman pong problema. Sabi nga dito ng TVJ, BP check muna pagkatapos mahirapang magsintas. Grabe, no? Aliw na aliw tayo sa Bulaga Olympics kanina. Na-miss natin sila ulit. So, sana every Saturday merong Bulaga Olympics, 'di ba? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa entry po ni Bossing Vic Sotto na The Kingdom. So, magkano kaya ang kinita nito? Ayon nga po sa ating nakalap, pumapangalawa pa din ang The Kingdom at panguna naman and the breadwinner is. Ayon nga dito sa isang post ng isang page, it seems that the 2024 Metro Manila Film Festival is not successful as the 2023 edition, as the MMFF Executive Committee confirmed that MMFF 2024 has grossed more than 700 million as of January 7, which is ultimately lower than MMFF 2023 na 1 billion. According to sources, Vice Gandas and the breadwinner is and Vic Sotto's The Kingdom still ruled the box office thereby. The unofficial ranking goes as this, and the breadwinner is The Kingdom, Green Bones, Espantajo, Uninvited, Strange Frequencies, My Fortune You, Topak, Isang Himala, and Hold Me Close. Based on some infos, and the breadwinner has grossed the 350 million mark, while Vic Sotto's The Kingdom is nearing the 140 million mark. GMA's Green Bones, on the other hand, is nearing the 100 million mark, while decent earning has been recorded for Espantajo and Uninvited. So ito po ay until January 14 sa lahat ng sinihan, and mapapanood din po natin ang The Kingdom sa iba't ibang bansa. Abangan po ninyo dyan mga Kadabarkads kung kayo ay nasa ibang bansa. Samantalang, ayon naman po kay Attorney Mark Tolentino, the production of the movie O Pepsi Paloma should continue provided it will not explore Vic Sotto's private life or intimate details without his consent. The movie O Pepsi Paloma is not about the private life of Bossing Vic. So gusto niya pong sabihin dito na hindi naman private na buhay ni Bossing Vic itong tungkol sa Pepsi Paloma dahil ito ay kalat na naman daw at alam na ng lahat. So ando na ako, no, hindi po siya private life ni Bossing Vic, pero ang akin lang, kailangan pa bang i-discuss yan? Kailangan pa bang talakayin ulit yan? Wala nga pong maipakitang pruweba yung nag-aakusa po kay Bossing Vic Sotto and kay Boss Joey De Leon, 'di ba? Hindi na nga nakarating sa korte kasi inurong agad yung kaso. Kaya sabi ng isang netizen na nag-comment dito sa kanyang post,
Pero ang sinigaw ay Vic Soto sa trailer, patawa ka attorney. Iniisip nyo si Vic Soto porket alam nyo na issue naman talaga sa kanya yan, pero di nyo iniisip yung kanyang mga minor na anak at asawa at mga apo na pwedeng mabuli or mapahamak sa pagbanggit ng buong pangalan niya sa trailer. Pwede namang gamitin ng alias, bakit buong buo at grabe ang X-rated. Wala namang ganun ultimong si Charito Solis na nabuhay noong panahon walang ganun. Tanong kay Pepsi. Pero sa version ngayon, meron na. Sa totoo lang tayo, issue kay Vic Soto yan, correct, pero di siya nakasuhan. Walang makapagsabing binayaran or tinakot ang biktima dahil di naman siya naging marangya. Daming ganyang nangyari. Mayor ang mga salarin pero kita mo buhay na mga nag-akusa. Hayahay. Yung iba na pangasawa pa ng handler. Hindi pagiging defensive ang kasuhan ang taong magdadala ng kapahamakan sa pamilya ni Vic Soto. Kung ikaw si Vic, ganon din gagawin mo for sure. Real talk lang yan, baka nga mas matindi pa. Huwag tayong mga ipokrito. So, ni-real talk po si attorney ng isang netizen na nag-comment po sa kanyang post. So, totoo naman po kasi yun. So, kung si Bossing Vic Soto nga lang po ang tatanungin, di ba, hindi na po siya magsasampa ng kaso. Kaso mo nadadamay na po yung kanyang anak, yung kanyang asawa, yung kanyang pamilya, yung kanyang buong pamilya at mga apo. 'Di ba? Hindi po ba natin 'yon dapat palagan? Hindi po ba natin dapat depensahan yung mga ganyan na nagdadala po sa pamilya natin ng, alam mo yun, kasiraan. And syempre, pangbubuli and mga threats. So, hindi po dapat yan pinapatagal. Kung ako ay Bossing Vic Soto, agree ako sa kanyang ginawa. Samantalang isang account naman po ang nagsalita dito kay Bossing Vic Soto at sa kampo niya nang hindi po maganda, mga Kadaver Kads. So babasahin ko po sa inyo ang kanyang naging post. Sabi niya, next week ko naawayin pamilya ko. Si Vic Soto muna this week, tsaka yung katangahan niya and kagaguhan. Grabe yung word. Napakabobo, tsaka lahat ng legal advisor mo, inunahan mo na daw ang Movie and Television Review and Classification Board. Sabi pa niya dito, Republic Act No. 9167 law was overtaken and was not given any chance to perform its duties regarding the film. Tapos, nag-file ka kaagad. Ayan, minura niya po, no? Nagmura siya dito. So, sa kaalaman mo po, no, sa kaalaman po ng lahat, kaya po nag-file ng kaso o reklamo si Bossing Vic dahil yung pamilya niya po ay napapasama na dito po sa kaguluhang ito. Nagkakaroon na po ng threat sa pamilya niya. Mayroon na pong nagsasabi na kikidnapin daw si Tali. May nagsasabing si Pauline Luna daw ay aanuhin. 'Di ba? Ang dami pong mga threats na tatanggap ni Bossing Vic Soto. And dapat lang po talaga na siya ay kumilos. Sabi pa niya dito, mga Kadaver Kads, ngayon pustahan hindi ka na talaga makatulog kasi they are now locked in Daryl Yap, Raymond Fortune. Well, tingnan natin, huwag po tayong magpakasigurado. Sabi pa niya, Pepsi Paloma will now come back to life in the form of the upcoming divine justice that will break you, Vic Soto. Oh, what a way to go down and step away from showbiz. So, si Bossing Vic Soto, para po sa kaalam mo, magre-retire na yan. Inaantay niya lang po na mag 50 years ang Itbulaga. Kahit hindi mo i-wish na si Bossing Vic ay umalis sa showbiz, gagawin niya po yun dahil magre-retire na siya. Sabi niya pa, pustahan, 980 square meter na lupa, hindi mananalo to si Vic Soto. Well, tingnan na lang natin. Tingnan muna natin, okay, wag muna tayo magsigurado sa butas na bao. Tingnan po natin yung magiging proseso, yung magiging atake ng bawat panig. And syempre, wag po tayong magpakagalit kay Bossing Vic Soto, lalo na kung wala naman pong nagawa sa ating masama yung tao. Kasi yung iba, kung magalit, kala mo sila yung biktima no? So, wag pong ganon na easy lang kasi nakikibalita lamang po tayo. So, hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.